Ang tatalakayin po natin ay ang 10 utos na nakasulat po sa Exodus chapter 20, verse 1 hanggang 21. Ang version po ng Biblia sa Tagalog po ay ang Bagong ang Biblia at yung English version po ay New American Standard na Bible. Pamilyar po yung marami dito, no? Yung 10 utos na pag-aralan na ito, ilang ulit nang nabasa, ilang ulit nang narinig, ilang beses na yung natatalakay sa ating mga Bible studies, sa mga worship service natin, at maging dito nga po sa mga online service natin. So, popular po ito, at sa iba nga po, maaaring kabisado nyo po itong 10 utos. Pati nga mga hindi Kristiyano, alam po iyan. Pero, ibabahagi ko pa din po sa inyo. At inaanyayahan ko po kayo na patuloy nating pagbulay-bulayan at palawakin natin yung ating kaalaman patungkol sa utos ng Diyos na nakasulat dito sa Exodus chapter 20. So, ang tagpo rito, matapos po na lumabas yung mga Israelites sa Ehipto at naglalakbay sila patungo sa lupang pangako, nakarating sila dito sa Mount Sinai. Sa journey na ito ng mga Israelita, sunod-sunod na po yung pagbibigay sa kanila ng mga utos ng Diyos na ito yung dapat ninyong gawin, ito naman yung mga hindi niyo dapat gawin. So mula po dito sa Exodus chapter 20 hanggang matapos po sa chapter 40 ang aklat na ito, at sa pagdating sa buong Leviticus, maging sa mga unang chapters ng mga aklat ng bilang o yung Numbers, at sa aklat ng Deuteronomy, makakabasa tayo ng maraming utos. At yung iba, paulit-ulit or naulit-ulit na mga utos ng Diyos. Kaya po siguro ang tawag sa mga aklat na yan ay Torah. Yung unang 5 aklat sa Bible, mula Genesis hanggang Deuteronomy, tawag po dun ay Torah. At yung Torah, salitang Hebreo, na ang ibig sabihin ay law, o kaya law of God. So para naman sa atin ngayon, sa panahon natin ngayon, ano yung pakiramdam mo kapag ganito yung topic sa ating mga Bible reading, ng utos, o kaya itong ganitong parte ng Biblia yung ating pinag-aaralan, ano yung nararamdaman mo? Kasi po may mga naririnig ako para sa iba, ang pakiramdam daw po nila, boring basahin. No, yung utos, particular yung 10 utos, boring pakinggan. Kaya hindi na lang babasahin. O kaya kung basahin man, hindi na pinag-iisipan. Hindi na pinagbubulay-bulayan. Binibilisan na lang yung basa o kaya nilalaktawan na lang yung part na ito ng Biblia. Dahil sinasabi po nila na yung mga utos ng Diyos daw po, lalo na sa Old Testament, hindi na applicable sa panahon natin ngayon. Kumbaga, irrelevant na daw yan at wala na itong kinalaman sa atin ngayon dahil yung mga nakasulat na law sa Old Testament ay para sa mga Israelites. Old Covenant na. Tayo naman daw po ay nasa New Covenant na. Totoo naman po yun, no? Tayo ay nasasakop sa New Covenant. Totoo na under tayo sa grace. Pero hindi ibig sabihin no, na irrelevant na hindi na applicable sa atin itong mga utos ng Diyos sa Old Testament. And para malinaw din po, hindi tayo legalistic. Kaya natin ito pinag-aralan. Hindi ibig sabihin na yung pagsunod sa kautusan ay yung basihan yon para tanggapin tayo ng Diyos. Hindi po tayo ganon. Hindi tayo legalistic pero hindi naman tayo dapat maging anti-law o kaya hindi tayo maging against sa kautusan. Yung maging attitude natin dapat, hindi tayo allergic sa utos. Ayaw nating sinasabihan tayo minsan kasi ng kung ano yung dapat nating gawin o kaya yung mga hindi natin dapat gawin. Minsan ayaw natin na inuutusan tayo. Dahil marami sa atin ayaw pasakop sa may authority sa atin. Gusto natin tayo yung authority. Gusto natin tayo yung merong mas mataas na otoridad at dapat na nasusunod sa ating buhay. So, minsan po, may mga asal tayo na nagdududa pa tayo sa nag-uutos sa atin, na pinagdududahan natin, or kaya hindi natin iginagalang at hindi natin pinapahalagahan yung mismong nag-uutos sa atin. Minsan may mga asal tayong ganun. Kahit pa para sa kabutihan natin, kaya tayo inuutusan, hindi tayo ayaw nating pautos or ayaw nating sinasabihan tayo ng mga dapat nating at hindi natin dapat gawin. Kahit para sa kabutihan natin, deadma tayo. Anti-authority tayo. Hindi natin pinapahalagahan yung nag-uutos sa atin. So habang pinag-aaralan po natin at sinasariwa yung mga utos ng Diyos dito sa chapter 20 ng Exodus, ipanalangin po natin na mabago po
kung meron man tayong maling asal. Kung meron man po tayong maling attitude tungkol sa mga utos ng Diyos, particular po sa 10 utos na ito, na mabasa natin dito sa Exodo, ay mabago yung maling asal or maling attitude natin. Na ang maging focus po natin sa pag-aaral natin nito ay hindi lang sa mismong 10 utos, kundi mag-focus tayo sa context nito. Na hindi lang sa kung ano yung mga dapat at hindi natin dapat gawin, kundi makita din natin sa 10 Commandments ay tungkol sa kung ano yung ginagawa ng Diyos para sa atin at ano pa yung gagawin ng Diyos na nakaugnay sa 10 utos na ito. So, ganun yung focus natin, no? Hindi lang sa ano ba yung gagawin natin, ano ba yung hindi natin gagawin, kundi bigyang pansin natin yung sa mga utos na ito ng Diyos, ano yung ginagawa ng Diyos para sa atin at ano pa yung gagawin niya na nakaugnay sa 10 utos na ito. So, may 3 punto pong tayong tatalakayin sa ating aralin ngayon. Yung una, 10 utos ay salita ng Diyos. Number 2, ang 10 utos ay hindi para sa kaligtasan, kundi para sa kabanalan. At yung ikatlo ay 10 utos ay dapat sundin. And sa last part ng ating pag-aaral, kung ano naman po yung dapat natin maging pagtugon sa ating ginawang pag-aaral sa bahaging ito ng Biblia. Number 1, ang 10 utos ay salita ng Diyos. Kapag binasa po natin yung Exodo, mababasa naman talaga natin doon, utos yun. Pero, sinalita ito. Kaya 10 salita yan ng Diyos. Ganito po yung pagkakasulat sa simula na sa verse 1 ng chapter 20. Binigkas ng Diyos ang lahat ng salitang ito na sinasabi. God spoke all these words. Sa Hebreo po, ng salita o salitang ito na ginamit dyan ay dabar. Ibig sabihin ay salita. Kaya dito po, nagsasalita ang Diyos. So, yung mababasa natin sa mga susunod na talata ay salita ng Diyos. Ngayon, kung ang salita ng Diyos ang babasahin natin, kung salita ng Diyos itong papakinggan natin, again, ano yung attitude mo ngayon? Boring ba yan para sa iyo? Irrelevant na yan? Outdated na? Old Testament kasi. Tingnan po natin ito ha. Mahalaga po na malaman natin kung kanino galing yung salita. Kung sinasabi na sa atin dito na salita ito ng Diyos, dapat may interest tayo. Kung sinasabi dito na salita ito ng Diyos, dapat handa tayong makinig at hindi yun boring sa atin. Ang binibigkas na salita ng Diyos, hindi dapat maging walang interest yung puso natin at boring para sa atin. Lalahanin po natin yung tingnan or isipin natin yung settings nila noon sa eksenang ito. Nung ibibigay sa kanila yung 10 Commandments, nasa Mount Sinai sila, yung mga Israelites. Yung Diyos po bumaba para harapin sila at para iparinig sa kanila yung sasabihin ng Diyos. Para mas ma-visualize po natin or para mas ma-imagine po natin yung audio at video nitong tagpong ito. Ganito yung pagkakasulat sa Exodo chapter 19. Basahin muna natin itong chapter 19 sa verse 18 hanggang 20. Ang buong bundok ng Sinai ay nabalot sa usok, sapagkat ang Panginoon ay bumaba sa ibabaw niyon na nasa apoy, at ang usok niyon ay pumailang lang na parang usok ng isang hurno at nayanig ng malakas ang buong bundok. Na-visualize na ba natin? Sa verse 19, nang papalakas ang tunog ng trompeta, ay nagsalita si Moises at sinagot siya ng Diyos sa pamamagitan ng kulog. So, hindi lang visual, no? May naririnig pa sila. Nabalot ng usok yung buong bundok, may apoy sa ibabaw, and papalakas yung tunog ng trompeta. Sa verse 20, ang Panginoon ay bumaba sa ibabaw ng bundok ng Sinai sa taluktok ng bundok, at tinawag ng Panginoon si Moises sa taluktok ng bundok, at si Moises ay umakyat. So, before banggitin yung
Ten Commandments dito, itong binasa natin. Bago magsalita sa kanila ang Diyos. Ganyan yung na-experience nila. Basahin naman natin yung after. Na pagkatapos na salitain sa kanila yung 10 utos, ganito naman yung eksena. Sa chapter 20, dito sa verse 18. Nang masaksihan ng buong bayan ang mga kulog at kidlat, ang tunog ng trompeta at ang bundok na umuusok, ay natakot sila at nanginig at sila'y tumayo sa malayo. So ganito naman yung senaryo. Sa taas ng bundok, nag-uusap ang Diyos at si Moises. Sa baba ng bundok o sa paanan, ganito yung nararamdaman nila. Trembled, natakot, at nanginginig sila. Kaya pagbalik sa kanila ni Moises, sa verse 19, sinabi nila kay Moises, magsalita ka sa amin at aming papakinggan. Subalit huwag mong pagsalitain ang Diyos sa amin. Baka kami ay mamatay. Kung ganyan tinanggap ng mga Israelita ang utos ng Diyos, bakit sa ating panahon ngayon matamlay yung iba sa atin? Bakit parang boring? Bakit parang walang dating ang salita ng Diyos para sa atin? Bakit parang nakakaantok, no? At ayaw nating pakinggan. Samantalang sila noon, sabi po dito, at aming papakinggan. And we will listen. Natakot sila. Napaalala po mga kapatid, no, bago po natin basahin isa-isa yung 10 utos ng Diyos dito sa Exodus chapter 20, ang dapat na maging kaisipan natin ay hindi lang tayo matakot, kundi maging response natin ay maging kagalakan sa atin ito, yung salita ng Diyos, yung mga utos ng Diyos. Magkaroon ng kagalakan, hindi lang tayo natatakot, kasama yon, pero maging kagalakan sa atin yan dahil ito po ay salita ng Diyos na ang mababasa natin dito ay kapahayagan mula sa Diyos. So yung mindset natin or yung thinking dapat natin maging katulad din dito sa Psalmist. Basahin natin itong Psalms 119 sa verse 70. Ang puso nila ay matabang gaya ng sebo. Ngunit ako'y natutuwa sa kautusan mo. No, hindi lang po takot or fear yung maging response natin sa kautusan ng Diyos. Sabi po dito, but I delight. No, natutuwa or may joy. Ganon dapat pala yung maging kaisipan natin sa kautusan ng Diyos. Kasi kung wala po yung kautusan ng Diyos, kung wala ang salita ng Diyos, imaginein po natin anong direksyon yung tatahakin natin ngayon. Baka wala tayong direksyon. O kaya kung meron man, maaring patungo sa kapahamakan yung landas na tinatahak natin ngayon kasi wala yung kautusan. So yung 10 utos at iba pang mga utos ng Diyos, dapat may interest tayo. Dapat hindi yan boring sa atin. Katunayan, kailangan pa nga natin yan. Kasi nga kung wala yan, saan tayo papunta ngayon? Maaring sa kapahamakan. Kung kailangan natin ito, para sa atin ito, magbunga yan ng kagalakan sa atin. At dahil ito ay salita ng Diyos, merong dapat yung katuwaan sa pagtanggap natin sa mga utos ng Diyos. So number 1, ang 10 utos ay salita ng Diyos. Minsan kasi allergic tayo sa utos. Number 2, ang 10 utos ay hindi para sa kaligtasan, kundi para sa kabanalan. Isa po itong paglilinaw, kaya nabanggit natin na hindi tayo legalistic. Pero mahalaga sa atin ang kautusan. Mahalaga ang mga utos ng Diyos para sa atin. So hindi ang utos ng Diyos ang problema, kundi tayo o puso ng taong makasalanan ang problema. Ganito po yung turing natin. Ganito po yung pagkilala natin sa kautusan. Sa Romans chapter 7, sa verse 12. Kaya't ang kautusan ay banal, at ang utos ay banal, at matuwid, at mabuti. The law is holy, and the commandment is holy and righteous and good. Kasi galing yan sa Diyos. Salita ng Diyos ang kautusan. Kaya holy, kaya righteous, kaya mabuti.
Pero ang kautusan po ay hindi paraan ng Diyos para maligtas ang mga Israelita noon at maging tayo po ngayon. Hindi sa pamamagitan ng gawa nila at hindi sa pamamagitan ng gawa natin kaya tayo maliligtas, kundi sa pamamagitan po ng biyaya sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Ngayon, pansinin po natin yung paraan ng pagkakasulat sa verse 2 ng ating main text. Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto mula sa bahay ng pagkaalipin. Yung nagligtas po ang Panginoong Diyos. Iniligtas muna bago tinuro ang sumunod yung mga Israelita. Meron munang relasyon ang Diyos at ang mga Israelites, ang Panginoon at ang kanyang mga lingkod. So meron munang relation bago tinuro ang sumunod. Meron ng relasyon ang Diyos sa mga Israelita. Sabi niya, ako ang Panginoon mong Diyos. So kung Panginoong Diyos, kung ang Diyos ay Panginoon nila, sila ay lingkod ng Diyos. Yung mga utos po ay hindi paraan para magkaroon sila ng relasyon sa Diyos. Yung mga utos na mababasa natin sa mga susunod na verse, kasi kasunod na dyan yung Ten Commandments, yun po yung magde-define kung anong klaseng buhay yung dapat nilang ipamuhay bilang may relasyon, bilang may kaugnayan sa Diyos. Yung kautusan ang magde-define kung anong klase yung dapat nilang ipamuhay. Na ipakita nila ang imahe ng Diyos hindi lang sa loob nila, kundi maging sa mga tao na hindi kumikilala sa Panginoong Diyos. Ang mga utos ay hindi paraan para maligtas sila. Iniligtas na sila ng Diyos mula sa pagkaalipin sa Egypt. Pero, syempre, yung pagsunod sa mga utos ng Diyos, kondisyon pa rin yun para maranasan nila yung pagpapala na ipinangako sa kanila ng Diyos. At nakita natin yun sa buong journey ng paglalakbay ng mga Israelita. Yung pagsunod sa utos ng Diyos, nararanasan nila yung pagpapala na ipinangako sa kanila ng Diyos. Kung hindi naman sila sumusunod, ang nararanasan nila yung parusa or sumpa ng Diyos. Ngayon, para sa atin po, yung pagsunod natin sa mga utos ng Diyos, hindi yan paraan para magkaroon tayo ng relasyon sa Diyos. Ang pagsunod natin sa utos ng Diyos, hindi yan paraan para tumanggap tayo ng kaligtasan. Legalism po yun. At taliwas yun sa gospel, taliwas yun sa ebanghelyo na ating tinanggap. Iniligtas tayo ng Diyos hindi sa pamamagitan ng pagsunod natin sa mga utos niya. Wala namang makakasunod sa atin sa lahat ng utos ng Diyos. Meron ba? Meron ba sa atin na makakasunod sa lahat ng utos ng Diyos? Ngayon, kung wala, hindi nga tayo maliligtas mula sa pagkaalipin sa kasalanan. Kaya iniligtas tayo ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Ang Panginoong Jesus, yung tanging nakasunod sa mga utos ng Diyos. At inako ni Jesus yung parusang para sa atin. Kaya naging substitute si Jesus. Tinubos tayo. So kung ang Diyos mismo ang nagliligtas sa atin, para saan naman yung kautusan? Niligtas na pala, bakit nagbigay pa rin siya ng kautusan? Hindi magkakontra yung gospel at yung law. Ang gospel po, paraan para tayo maligtas. Ang law, gabay yon para tayo makapamuhay tungo sa kabanalan. So parehong mahalaga yon at magkaugnay. Kapag nakikita natin yung laki ng pagkukulang natin sa pagsunod sa mga utos ng Diyos, iminumulat tayo nito para makita natin kung gaano kalaki yung pangangailangan natin kay Kristo na ating tagapagligtas. Sa kautusan na hindi natin fully masusunod lahat, ipinapakita sa atin yung laki ng pagkukulang natin. At iminumulat tayo nun, kasabay nun, iminumulat tayo para makita natin kung gaano kalaki yung pangangailangan natin kay Kristo. At dahil sa Panginoong Hesus at sa tulong ng Espiritu na ipinangako sa atin, pinabago yung puso natin para lumago tayo sa pagsunod sa mga utos ng Diyos. Makakaya nating sumunod ng may tamang puso. Sa pagsunod sa mga utos ng Diyos, magkakaroon tayo ng tamang puso sa pamamagitan ng pananampalataya natin kay Kristo at sa tulong ng Espiritu na ipinagkaloob sa atin. Kaya sa ikatlong punto po natin, matapos sabihin ng Diyos sa mga Israelita na
Ang Diyos mismo ang nagligtas sa kanila. Ganon din yung sinasabi sa atin. Na ang Diyos ang nagligtas sa atin at hindi gawa natin. Ang sinasabi ng Diyos sa mga Israelita, ito ang ginawa sa kanila ng Diyos. Inalis sila, inilabas sila sa lupain ng Ehipto, inilabas sila sa buhay ng pagkailipin. Ngayon, bunga niyan, ng kalagayan nila, bagong kalagayan nila na yan, ito naman yung kailangan nilang at dapat nilang gawin. Ang 10 utos ay dapat sundin. So, again, ang Diyos ang nagsasalita. Ang Diyos ang nag-uutos. Kaya hindi dapat yan baliwalain. Hindi yan dapat sinusuway, kundi dapat sinusunod. Kaya mahalaga na pakinggan natin yung mga utos ng Diyos. Sa buong Old Testament po, yung 10 utos na yan, idinitalye sa maraming utos. Now, itong nakasaad sa Exodus chapter 20 na 10 commandments ay dinitalye pa sa maraming utos na mabasa natin sa Old Testament. Kaya pagdating kay Jesus, yung kabuuan ng utos ng Diyos, yung pinakamahalagang utos, meron po kasing nung nangangaral ang Panginoong Jesus, may lumapit sa kanya, may nagtanong, ano daw po ba yung pinakamahalaga sa mga utos ng Diyos? Kasi itong 10 utos, dinetalye pa ng maraming utos. So sabi ng lalaki sa Panginoong Jesus, ano yung pinakamahalaga sa mga utos ng Diyos? Mabasahin po natin yung sinabi ng Panginoong Jesus sa Mateo 22 verse 37 hanggang 40 ito. At sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at unang utos. At ang pangalawa ay katulad nito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sa 2 utos na ito, nakasalig ang buong kautusan at ang mga propeta. So, ibigin ang Diyos, ibigin ang kapwa. Ito yung kalooban ng Diyos para sa atin. At yung pag-ibig nga po, madalas po natin nababanggit sa ating mga aralin, hindi lang sa damdamin natin nakabase, kundi malalim o mataas na antas ng pag-ibig, yung tinuturo diyan. At hindi lang din ito about external behaviors natin, na basta magawa natin, ayos na. Dapat isinasapuso din po natin yung pagsunod sa mahalagang kautusan. Nabalikan po natin yung Exodus chapter 20. Sa isahin natin yung 10 utos at tingnan din po natin kung ano yung itinuturo sa atin ng mga utos na ito patungkol sa karakter ng Diyos. So yun yung focus natin na makita natin at mahayag sa atin yung karakter ng Diyos. Yung mahayag sa atin kung sino ang Diyos. At kapag nahayag sa atin ang katangian ng Diyos, saka natin tingnan kung ano yung gusto at ayaw niyang gawin natin. So yun muna yung mauna. Ano ba yung katangian ng Diyos? Ano ba yung inihahayag na karakter ng Diyos na nakapaloob dito sa 10 commandments? Then, yung kasunod po, ano ba yung dapat natin gawin at hindi natin dapat gawin? And habang binabasa po natin isa-isa yung bawat utos, ang isa-isip po muna natin ay yung sarili natin. Ibaling natin sa ating sarili. Madali po kasi na sa iba natin itutok yung mga utos na itong utos pala na ito bagay ito sa mga anak ko. Mga matitigas yung ulo. O kaya bagay itong utos na ito sa asawa ko, nagpapasaway. Or sakto itong utos na ito sa kapitbahay na ito namin, tamang-tama sa kanya or tamang-tama sa kaklase ko or sa office mate ko kasi mga pasaway sila o kaya mga immoral sila. Hindi po ganun, no? So unahin muna natin ituon sa ating sarili. Habang binabasa natin isa-isa yung mga utos dito na babasa natin, para sa atin ito. Matapos tayong iligtas ng Diyos sa pagkaalipin sa kasalanan, tulad sa mga Israelita, matapos silang iligtas ng Diyos sa pagkaalipin sa Egypt, ano naman yung dapat natin gawin bilang pagtugon sa pagliligtas sa atin ng Diyos na yun? Siyasatin po natin yung ating mga puso, siyasatin po natin yung lalaman ng ating pag-iisip at yung paraan ng ating pamumuhay kung talaga nga bang sumusunod tayo sa mga utos ng Diyos. Number 1, yung unang utos, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Sa Revised Tagalog Popular Version yan, huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Exclusive, no? Bakit ganon? Bakit exclusive? Kasi naman po, wala naman talagang ibang Diyos maliban sa Diyos ng Biblia. Kaya, mamuhay tayo ng walang ibang Diyos.
Magandang paalala po ito Baka sinasabi mo po na naniniwala ka sa Diyos pero namumuhay naman na parang walang Diyos. O kaya meron kang mas pinapahalagahan kesa sa Diyos. Nihahayag ng Diyos ang kanyang sarili para kilalanin mo, para mahalin mo. Nihahayag niya ang kanyang sarili para pagtiwalaan mo at sundin mo siya. Na ipamuhay mo ang buhay mo ngayon na siya lamang yung sinasamba mo at siya lamang, ang Diyos lamang ang binibigyan mo ng karangalan. So, ang unang utos, you shall have no other gods before me. Ang ikalawa po, huwag kang gagawa para sa iyong sarili ng inukit na larawan o ng anumang kawangis ng anumang nasa langit sa itaas o ng nasa lupa sa ibaba o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Sabi po ng ilan, ang paliwanag nila kung bakit sila gumagawa ng mga larawan or bakit sila gumagawa ng mga imahe ng anghel o mga santo o kaya kawangis ng anumang nasa langit sa itaas na tulad ng sinasabi dito. Kaya daw po sila gumagawa ng gayon dahil representasyon daw po yun ng Diyos mismo. At hindi naman daw yung mismong larawan, yung mismong sinasamba nila. Kundi representasyon daw po yun ng Diyos. Pero malinaw ang utos dito sa atin, no? Huwag kang gagawa. Hindi naman talaga tayo makakagawa ng any image o kaya kahit malapit na representasyon kung sino ang Diyos. Kasi hindi po natin maitutulad ang anumang nilikha ng Diyos. Hindi ka makakagawa ng isang inukit na larawan at maihahambing mo or maididikit mo or maitutulad mo sa infinite creator God. Hindi sasapat. Di ba po ang paalala sa atin kanina? Sa pagbabasa natin itong 10 Commandments, unahin natin kung ano yung inihahayag sa atin na katangian ng Diyos. Saka natin alamin kung ano yung pinapagawa sa atin. Yung ipinapagawa sa atin dito or yung hindi ipinapagawa ay huwag kang gagawa para sa iyong sarili ng inukit na larawan. Pero anong katangian na makikita natin dito sa utos na ito para sa mga Israelita? Anong katangian ng Diyos? Nung sawayin ng mga Israelites, mababasa natin, itong law, binigay sa kanila. Tapos pagdating sa chapter 32, brinake din nila, sinuway nila. Nung sinuway nila yan, nagalit sa kanila ang Diyos. Sa galit sa kanila ng Diyos, gusto silang puksain. Bakit po? Dahil ayaw na ayaw ng Diyos. Ito yung katangian niya na inihahayag dyan. Ayaw ng Diyos na may dinadalanginan ka. Ayaw ng Diyos na may niluluhuran ka. Ayaw ng Diyos na may sinasamba kang iba maliban sa Kanya. Sabi po sa verse 5, huwag mo silang yuyukuran o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin. For I, the Lord your God, am a jealous God. So whether you represent God with an image or meron kang dinadagdag na ibang Diyos maliban sa totoong Diyos, hindi mo siya nabibigyan ng karangalan. Nadidishonor mo ang ating Diyos. At ito pong jealous dito, itong mapanibughuin dito, hindi lang ito katumbas ng negatibong konsepto natin ng pagiging seloso, na para bang insecure yung Diyos, na para bang unhealthy yung pagnanais niya, na sambahin natin siya. Hindi po ganun. Titingnan po natin itong jealous o mapanibughuin dito na positibong konsepto. Ang nais po ng Diyos, protektahan yung relasyon mo sa Kanya. Meron ka na kasing relationship sa Kanya. At nais niyang protektahan yon. Alam po ng Diyos na yung pagsamba sa mga peking Diyos, o baka sabihin naman natin, hindi nga yun yung sinasamba ko. Ang sinasamba ko yung tunay na Diyos. Nire-represent lang doon. Kapatid, alam po ng Diyos na yung pagsamba sa tunay na Diyos sa maling paraan, ikapapahamak mo. Ikapapahamak natin. Kaya nagbigay siya nito ikalawang utos. And number 3, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan, sapagkat hindi pawawalang sala ng Panginoon ang sino mang gumagamit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Mahalaga po yung tamang pagbabanggit natin sa pangalan ng Diyos dahil ang ating Diyos ay karapat-dapat talaga sa pinakamataas na paggalang. Dala-dala ng pangalan ng Diyos yung character at yung pagka-Diyos ng Diyos.
Ngayon, kapag ginamit natin sa masama, kapag ininsulto natin yung pangalan ng Diyos, kapag winalang halaga natin yung pangalan ng Diyos, yung Diyos mismo, yung winawalang halaga natin. So, paano ba natin nasusuway itong ikatlong utos? Kapag wala tayong paggalang sa mga paggamit natin sa pangalan ng Diyos. Kapag daladala mo yung pangalan ng Diyos, pero taliwas naman yung pamumuhay mo, taliwas yung buhay mo sa pangalan niya. Kapag ginagamit mo yung pangalan ng Diyos sa mga walang kabuluhang usapan, yan, nasusuway natin itong utos na ito. Kapag sinasamba mo ang Diyos sa bibig mo, pero hindi naman galing sa puso mo at walang bunga yun sa buhay mo, maaaring nasusuway din natin ito. No, nawawala natin ng pagpapahalaga ng Diyos. No, halimbawa, kapag nananalangin ka, pero hindi naman talaga fully nagtitiwala sa Diyos at sa sarili mo pa rin, yun pa rin yung masusunod. Or kapag ginagamit mo yung pangalan ng Diyos sa paggawa ng masama, binibreak natin itong kautosan na to. And number 4, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ingatan itong banal. Na maraming detalye yung kailangang linawin sa utos na yan. Particular yan sa mga Israelita. Pero yung pinakalayunin, maglaan ng araw para sa pamamahinga. Sa verse 9 hanggang 11, inilahad yan kung ano yung gagawin ng mga Israelita. Sa verse 9, 6 na araw kang gagawa at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na ito ay huwag kang gagawa ng anumang gawain, ikaw o ang iyong anak na lalaki, ang iyong anak na babae, ang iyong aliping lalaki, ang iyong aliping babae, ang iyong mga baka, ang dayuhang nasa loob ng iyong mga pintuan. At sa 11, sapagkat sa loob ng 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng naroroon, at nagpahinga sa ikapitong araw. Kaya't binasbasan ng Panginoon ang araw ng Sabat at ginawa itong banal. So yung unang 4 sa kautusan, may kinalaman yun sa direktang relasyon mo sa Diyos. Yung unang 4 sa 10 Commandments ay may kinalaman sa direktang relasyon natin sa Diyos. Kung ano yung mga dapat natin gawin kung iniibig natin ang Diyos ng buong puso. Diba? Ang iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. Diyan nakapaloob yung unang 4 na utos. Yung 5 hanggang sa 10 naman, may kinalaman naman yon sa relasyon natin sa ibang tao. Sa paanong paraan na magagawa nating mahalin yung ating kapwa tulad ng pagmamahal natin sa ating sarili. Yan naman yung 5 hanggang 10 utos. Unang-una na yung mga magulang natin. Ito yung 5 utos. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina upang ang iyong mga araw ay humaba sa lupaing ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Nung ipangaral ito ni Apostle Paul, ang tawag niya unang utos na may pangako. So, ano yung nais o posibleng hinihingi ng Diyos sa 5 utos? Ang posibleng hinihingi ng Diyos sa utos na ito ay maipadama mo yung paggalang, yung pag-ibig at katapatan mo sa iyong mga magulang. Na magpasakop ng may nararapat na pagsunod sa kanilang mabubuting tuntunin, pagdidisiplina at pagtutuwid. So mga anak, may ibinigay ang Diyos sa atin ng mga ngasiwa sa atin, na mangunguna sa atin. Igalang natin sila. At sa pagbabago po ng henerasyon at ilang pagkilos ng kabataan sa panahon natin ngayon, mga magulang naman po, mga ama at mga ina, gabayan natin yung ating mga anak para matuto sila na sumunod sa utos na ito. And number 6, huwag kang papatay. Na dahil ang Diyos ang nagbigay ng buhay, ang Diyos ang may pinanggalingan ng buhay, ang Diyos lamang po ang may karapatan na bumawi ng buhay, hindi tayo. Anumang uri ng pagpatay, huwag daw po, pinagbabawal. Kasali yung sinasabi ng Panginoong Hesus na yung sa Mateo chapter 5, yung pagkapuot, yung desire na maghigante, yung hindi pagpapatawad. Isang ay klase din yun ng murder. Ang nais ng Diyos po, pahalagahan natin yung buhay natin at yung buhay ng ibang tao. Kaya you shall not murder.
Number 7, huwag kang mangangalunya. Tungkol naman sa relasyon ng mag-asawa, no? Nilalabag mo ang utos na ito kapag nakikipagrelasyon ka sa hindi mo asawa or nakikipagrelasyon ka sa asawa ng iba. Or kaya kapag single ka naman, pero yung ginagawa nyo namang mag-girlfriend kayo, mag-boyfriend kayo, ay ginagawa nyo yung para lang sa mag-asawa na susuway mo ang ikapitong utos. Kapag meron kang sexual relationship outside marriage, no? Sa kapwa lalaki o kaya sa kapwa babae, or kapag mayroon kang mahalay na pag-iisip, kapag tumingin ka ng mahalay sa lalaki, kapag tumingin ka ng mahalay sa babae, nabe-break mo itong ikapitong utos. Nais po ng Diyos na maging tapat ang pagmamahal sa asawa. And sa kasunod, yung number 8, huwag kang magnanakaw. Paano ba natin i-define itong pagnanakaw? Hindi lang ito tumutukoy sa literal na pagkuha ng walang paalam sa isang material na bagay. Pagnanakaw yon. Pero kasama din dito po yung pinagsasamantalahan mo yung ibang tao at ang mga pag-aari na meron sila para sa sarili mong kapakinabangan. Kapag yung ginagawa mo ay nagbe-benefit lamang sa iyo, pero nakakasama naman sa iba, or nakakahadlang para maibigay mo yung dapat para sa iba, para sa kanila. Halimbawa, kung empleyado ka, kulang yung oras na binibigay mo sa trabaho, binibreak mo itong law. Or kaya kung employer ka, kulang yung pasweldo mo, kulang yung mga benefits mo para sa mga empleyado mo, parang kaugnay na ito sa pag-steal, no? Sa pagnanakaw. Or kung may negosyo ka, nagtitinda ka ng produkto, kulang sa timbang, sinasadya mong kulangin yung timbang, or kaya dinadaya mo yung income report mo para mabawasan yung ibabayad mong tax sa gobyerno, isang uri din yun ng pagnanakaw. Or kung may utang ka na hindi mo ginagawa ng paraan para mabayaran, pwedeng ma-associate natin yun sa klase ng pagnanakaw. At isama na rin po natin dito yung pagda-download natin ng mga pirated na videos o kaya mga pirated na mga applications. Number 8 po is huwag kang magnanakaw. Sa ika-9 po, huwag kang magiging sinungaling na saksi laban sa iyong kapwa. Dahil ang Diyos po ay Diyos ng katotohanan at hindi siya talaga kailanman nagsisinungaling, ang nais po ng Diyos, huwag din po tayong maging sinungaling. So, hindi lang ito sa tungkol sa pagiging saksi sa korte, no? Yung kasalanang tinatawag na perjury. Kasali din po diyan yung binabaluktot natin yung sinasabi ng iba. Iniiba natin, binabago, minamali natin. And kasama na din yung kapag kaharap mo yung isang tao, maayos yung sinasabi mo. Kapag sa ibang tao na yung kaharap mo, kapag hindi iba na yung kasama mo, masama na yung sinasabi mo tungkol dun sa isang tao na yon. Or kapag nagsasalita ka ng masama or negatibo sa ibang tao, kahit na totoo yun, pero yung intention mo naman ay masira yung reputasyon niya, masira yung pangalan niya, nakaugnay ito dito sa pagiging sinungaling, no? Parang murder din ba? Or baka mas malala pa nga kasi pinapatay or minamurder natin yung reputasyon, yung pagkatao ng ibang tao. Kapag pinagchichismisan natin yung ibang tao, or kaya sabihin natin hindi naman tayo nagchichismis pero nakikinig naman tayo, sa halip na pigilan yung pagkalat ng chismis, sa halip na ihinto ginagatungan pa natin, parang nakaugnay na rin dito yan sa pag-break ng law na ito. May nagchichismisan, wala tayong ginagawa para mapanatili yung tamang reputasyon at kapakanan ng iba, or yung sinasabi ba natin hindi natin ginagamit sa kasamaan yung ating pananalita pero hindi naman natin ginagamit sa ikabubuti ng iba. So pag-aralan natin, no, at patuloy na ihanay sa salita ng Diyos maging yung ating mga pananalita. And number 10, yung ika-10 utos, huwag mong iimbutin ang bahay ng iyong kapwa. Huwag mong iimbutin ang asawa ng iyong kapwa, o ang kanyang aliping lalaki, o ang kanyang aliping babae, o ang kanyang baka, o ang kanyang asno, o ang anumang bagay ng iyong kapwa. So ito naman, matter of heart. Natalakay na natin yung pangangalo niya. Bigyan din natin yung nilalaman ng puso natin sa mga bagay na meron yung iba.
at maaaring wala tayo. Ang Diyos po ang nagbibigay ng lahat ng kailangan natin. So, lahat ng ano man yung meron tayo ngayon, yan yung kailangan natin sa ngayon. Okay naman po na mag-desire ng mga bagay na wala pa tayo. Okay naman na ipanalangin natin na magkaroon tayo ng mga bagay na wala tayo. Pero kapag naiinggit na tayo or iimbot na tayo sa iba kasi feeling natin deserving tayo o mas deserving tayo sa kung ano yung meron sila, covetousness na yon. Kapag puro pag-iimbot na lang sa mga bagay na wala tayo, sa halip na magpasalamat tayo sa Diyos sa lahat ng ibinibigay niya sa atin, na sa halip makontento tayo, at sa halip na magtiwala tayo sa Diyos sa mga bagay na pinili niyang hindi muna at hindi niya ibigay sa atin, sa halip na magpasalamat at makontento tayo, puro pag-iimbot na lang. Binibigyan tayo ng Diyos ayon sa pangangailangan natin. So, huwag nating imbutin yung meron ang iba. Yan yung ika-10 utos. At ito po ang nilalaman ng ating aralin ngayon. Ang 10 utos ay salita ng Diyos. Ang 10 utos ay hindi para sa kaligtasan, kundi para sa kabanalan. Ang 10 utos ay dapat sundin. So, pakinggan nating mabuti ang 10 utos ng Diyos dahil ito ay salita ng Diyos. Kung susuriin natin yung ating mga sarili, yung nilalaman ng ating isip at puso, nasusunod ba natin ang lahat ng utos ng Diyos? At ano ba yung mas madaling sagutin na tanong? Alin sa 10 utos ang nasusunod natin o alin sa 10 utos ang nasusuway natin? O alin sa mga utos ng Diyos ang nasusunod natin o alin sa mga utos ang nasusuway natin? Bilang iniiwang aral at mensahe sa atin, para saan nga ba ang kautusan? Kung nasusuway natin ang Diyos, nagkakasala tayo sa Diyos. At malaki po ang kabayaran ng kasalanan. So, tagasunod ba tayo o tagasuway ba tayo ng kautusan? Kung sumasamba ka sa Diyos-Diyosan, kung gumagawa ka ng ibang Diyos para sambahin, kung nilalapastangan mo ang pangalan ng Diyos, kung hindi mo binibigay ang oras para sa pagsamba sa Diyos, or kaya kung hindi mo iginagalang ang iyong mga magulang, or hindi man sa physical, no, pero mamamatay tao ka, or mangangalunya ka, or magnanakaw ka, or kung nagsisinungaling ka, at pinagnanasaan mong maangkin yung hindi para sa'yo. Tayo po ay lawbreaker. Tagasuway tayo ng kautusan. So, maaaring araw-araw sinusuway natin ang utos ng Diyos sa isip, na sinusuway natin sa salita or sa gawa. Ngayon, kung nare-realize natin yan, na tayo pala ay tagasuway ng kautusan, masama po ang kalagayan natin. Sabi sa Romans 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Pero ito yung masamang kalagayan, no? For the wages of sin is death. Kung sa isip o sa gawa o sa salita natin, sinusuway natin ang utos ng Diyos, kung namumuhay tayo sa pagkakasala, we all deserve to die. Kaya siguro gano'n na lang yung takot ng mga Israelita nung magsalita ang Diyos sa Exodus chapter 20 sa verse 18. Sabi po, ay natakot sila at nanginig at sila'y tumayo sa malayo. Nung masaksihan ng buong bayan ang mga kulog at kidlat, ang tunog ng trompeta at ang bundok na umusok. Yan yung pangkasalukuyan na ibinibigay ng Diyos ang kanyang salita, ang kanyang kautusan. They trembled and stood at a distance. At sa verse 19, sinabi nila kay Moises, magsalita ka sa amin at aming papakinggan, subalit huwag mong pagsalitain ang Diyos sa amin. Baka kami ay mamatay. Feeling nila mamamatay sila. Totoo naman, no? Kapag nakompronta tayo ng kabanalan ng Diyos na siyang nasasalamin sa mga utos niya, sa commandment ng Diyos, makikita natin yung kabanalan ng Diyos. Kapag kinumpronta tayo nun, nakikita natin kung gaano kalala yung problema natin sa kasalanan. Na sumusuway pala tayo, na tayo pala ay nagkakasala. At ang malaking problema, ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Kaya natatakot sila. Kaya nung maaari nakakatakot yung kalagayan natin. Pero sabi ni Moises sa kanila, sinabi ni Moises sa bayan,
huwag kayong matakot. Sapagkat ang Diyos ay naparito upang subukin kayo at upang ang takot sa Kanya ay sumainyo upang huwag kayong magkasala. Do not be afraid. Kung hindi natin kinikilala ang Diyos at ang kabanalan ng Diyos, ay talagang magkakasala tayo. Pero ang nais ng Diyos, masolusyonan po yung problema natin sa kasalanan. Na hindi natin kaya sa sarili natin yon. Kaya kailangan natin ng tagapamagitan. Tulad nila, si Moises yung nakakalapit sa Diyos. Sabi po sa verse 21, ang taong bayan ay tumayo sa malayo at si Moises ay lumapit sa makapal na kadiliman na kinaroroonan ng Diyos. Na pinapakita dito sa atin ng tagpong ito, yung pangangailangan nila ng tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Sa panahon nilang ito si Moises yon. Pero tayo po, higit kay Moises ang kailangan natin. Dahil makasalanan din naman si Moises. Ang kailangan natin si Jesus. Si Jesus yung tagapamagitan natin. Kaya foreshadowing Jesus din itong kwento ni Moises. Ang Panginoong Jesus ang sumunod sa lahat ng utos ng Diyos. Pinahalagahan ni Jesus ang Diyos at ang pangalan ng Diyos ng higit sa lahat. Iginalang ng Panginoong Jesus yung mga magulang niya sa lupa. Hindi siya pumatay, ang Panginoon, hindi nagnakaw. He is perfectly pure and faithful. Kaya tapat ang lahat ng salita ni Jesus. Nasunod yung lahat ng kalooban ng Ama. Nasunod ng Panginoong Jesus. Sa kabila noon, itinuring si Jesus na lawbreaker. Kaya napunta siya sa krus dahil sa atin, para sa atin. Upang tayong lahat na sasampalataya sa Kanya ay maituring naman na lawkeeper. Hindi natin talaga kayang masunod ang lahat ng kautusan ng Diyos. Pero nasunod yun lahat ng Panginoong Hesus. Sumuway tayo sa lahat ng utos ng Diyos, pero dahil kay Kristo, tinitingnan tayo ng Diyos Ama na parang sumunod sa lahat ng mga utos niya. Sa ating pagsampalataya kay Jesus, napasa atin po yung righteousness, yung katuwiran ng Panginoong Hesus. Ngayon, bakit natin tinalakay yung 10 utos? Pamilyar naman tayong lahat. Alam naman ng marami sa atin ito. Bakit ibinigay ang 10 utos o mga utos ng Diyos? Upang hindi tayo magkasala. Matapos tayong mailigtas ng Diyos, bakit kailangan pa nating marinig ang mga utos ng Diyos? Upang paalalahanan tayo na kapag nakita natin or nakikita natin yung laki, nakikita natin yung lawak at dami ng pagsuway at pagkakasala natin, ang makita din po natin yung pangangailangan natin, araw-araw na kailangan kumapit tayo sa Panginoon, na magtiwala tayo at panghawakang mabuti ang Kanyang katuwiran. Na dahil sa iniligtas tayo ng Diyos, magsumikap din tayo sa tulong ng biyaya at ng Espiritu ng Diyos na maging katulad tayo ng ating Panginoong Hesus. Na manatili at magpatuloy na yung ating pananampalataya kay Jesus, na makita sa atin ng ibang tao kung sino yung Diyos na sinasamba natin, na makilala ng ibang tao sa pamamagitan ng ating pagsunod kung sino ang Diyos na nagligtas at sinasamba natin. Na anuman yung kalagayan natin ngayon, gaano man kalakas yung impluwensya ng sanlibutan sa paligid natin, hindi po tayo tatalikod sa Panginoon. Sa halip po, ipapakilala pa natin siya sa maraming tao. Paglilingkuran pa hanggang sa dumating yung araw ng pagbabalik ng Panginoon. Susunod tayo sa kautusan ng Diyos hanggang sa lubusang maging katulad tayo ni Kristo. Hanggang dito po ang ating pag-aaral. Maraming salamat po sa inyong pakikinig, mga kapatid. Purihin po natin ang Diyos at sa ating pagtatapos, muli po tayong manalangin. Muli po tayo ay manalangin. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, salamat po sa inyong mga salita na aming naalala, aming napag-aralan at napakinggan. Sa mga natalakay po namin sa gawain ito, salamat sa inyong mga kautusan na naghahatid sa amin upang hindi kami makapamuhay sa pagkakasala at patuloy kaming lumago bilang mga mananampalataya. Salamat po Ama sa inyong mga kautusan at tulungan po ninyo kami na may katapatan namin itong mapahalagahan at maipamuhay. Puri-puring Diyos, maraming salamat po sa inyong habag sa amin. Salamat po sa kaligtasan at sa pangako ng buhay na walang hanggan. Muli po, Amang Banal, kalaki po ng aming dalangin ito ang patuloy na
paghiling. At idinudulog po namin sa inyo ang bawat kapatid, mga mahal namin sa buhay na humaharap sa mga pagsubok. Nawa po ay tulungan ninyo ang bawat isa na patuloy na magtiwala at umasa sa tulong at tagumpay na nagmumula sa inyo. Ganun din po para sa mga kapatid naman na nakakaranas ng mga pisikal na pagkakasakit, anuman po na karamdaman ang kanilang kinakaharap ngayon. Dalangin po namin na pagkalooban nawa ninyo amang banal ng kagalingan, kalakasan, at mabuting kalusugan ng bawat isa. Kaya lamang po Ama ang nakakaalam at makapagbibigay ng aming mga pangangailangan, kasagutan sa aming mga kahilingan. Titiwala po kami sa inyo, aming Diyos. Tinadalangin din po namin na sa tulong po ninyo, tumibay pa, umunlad, sumigla pa ang gawain namin ito. Na gamitin po ninyo itong kasangkapan upang mas maipangaral pa, maipahayag pa ang inyong mga salita sa maraming tao. At madalangin din po namin ang aming kapahingahan sa gabi po na ito at panibagong kalakasan naman po nawa ang aming matanggap sa araw ng bukas. Dalangin din po namin para sa mga kapatid na magsisimula naman po ang kanilang araw at mga gawain, mga paghahanap buhay. Dalangin po namin patnubayan ninyo, ingatan ang bawat isa. At muli din po ninyo kaming tipunin sa mga susunod na araw ng aming patuloy na pag-aaral at bubulay-bulay ng inyong mga salita. Maraming salamat po muli amang banal. Sa inyo lamang ang kapurihan, sa inyo lamang ang karangalan. Ang lahat ng ito aming dalangin sa inyo sa pangalan ni Jesus, ang aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Panahong hindi na uso ang mag-backslide. Ito ang panahon ng pagbabalik loob sa Kanya. Sama-sama na mag-apoy sa ngalan Niya. Ang gawa ng diablo ay tutubukin na. Halika na, humayo na, ipahayag tagumpay niya. Halika na at magdala kalakasan sa presensya niya. Halika na, humayo na, ipahayag tagumpay niya. Halika na at magdala kalakasan sa presensya niya. Kalakasan sa presensya niya. Kalakasan sa presensya niya.